Plano mo bang bumili ng brand new car? Alam mo na ba yung model na gusto mong bilhin or may mga kino-consider ka pa? Pag-usapan natin kasi may mga importanteng bagay na dapat alalahanin kapag bibili ng brand new car. Hi! Welcome to Kotse Boreche. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please consider subscribing and hit the notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong videos na ilalabas. So, pag-usapan natin kung bibili kayo ng brand new car, ano yung mga bagay na dapat ninyong i-consider. Okay, number 1, iset mo yung budget mo. Magkano ba talaga yung kaya mong gastusin? So, kung for example, one time mong babayaran, magkano yung budget na kaya mo for one-time payment? At may mga iba pa kasing dapat i-consider bukod doon sa price ng kotse mismo. Kung amortization mo naman kukunin, monthly magbabayad ka via bank financing, kailangan mo i-consider yung interest rate nung kotseng bibilhin mo. Meron din yung bayad sa rehistro, insurance, kailangan ipapacheck up mo rin yan or may monthly maintenance din na dapat mong i-consider, futuristic naman yan. Kailangan mo rin i-consider yung gastos sa fuel, kung gas ba yan or diesel. Syempre mas mura kapag diesel, pero may mga fuel efficient machines naman or cars or models na gas. Tapos, kung gusto mo rin ng mga other accessories, mga features na gusto mong idagdag na hindi kasama doon sa package ng sasakyan na brand new na bibilhin mo. So, consider mo rin yun. Mag-set ka rin ng budget for that. At kung hulugan mo kukunin yung kotse, syempre, di ba, like what I said kanina, kailangan consider mo yung interest rate niya. Dapat doon sa buwanang kita mo or monthly salary mo, hindi lalampas sa 20% ng monthly salary mo yung lahat ng gagastusin mo doon sa amortization, kasama yung budget mo sa gas at maintenance. Importante yan kasi para you can make sure na hindi malulubog sa utang or i-compute mo yung salary mo, anong ilang percentage ng salary mo yung kaya mo talagang pagdesisyonan na ito yung lalabas mo, ito yung gagastusin mo monthly para sa brand new car na bibilhin mo. Number 2, kailangan i-consider mo ano muna yung need mo. Kasi, syempre, gusto din natin yung magarang kotse, 'di ba? Pero bukod doon sa number 1 na iset yung budget, kailangan i-consider ano muna yung need mo. Kailangan based on lifestyle, hindi lang dahil sa itsura, forma, o prestige na may bibigay nung car na to. So, kailangan mo i-consider, pang pamilya ba yan or para lang sa'yo kasi single ka? So, pang pamilya or pang single, i-consider mo yung fuel efficiency niya. Kung gusto mo ba na fuel efficient, mas mura sa gasolina or okay lang sa'yo, may budget ka talaga para sa isang sasakyan na makonsumo sa fuel. Gusto mo bang i-consider na yung para siya sa mga rough road kasi mahilig kang mag-travel, magpunta sa kung saan-saan at gumala? Gusto mo ba yung mga SUV for long drive? Yan, pag-isipan mong mabuti, i-list down mo ano yung mga kailangan mo. Kung baga, ito yung mga must-have features for you. Kasi kapag alam mo kung ano yung target mo, based sa needs mo, based sa lifestyle mo, mas madali ka nang makakapili ng model ng sasakyan. Number 3, mag-research ka bago ka pumunta sa mga dealers ng sasakyan or sa mga branches nila. Pwede kang mag-join sa mga Facebook groups kasi compare mo yung mga iba't ibang models. Google, madali na lang i-google yung mga features ng mga sasakyan ngayon. So, yan, kung na-set mo na yung budget mo, alam mo na yung mga must-have features para sa'yo based on your lifestyle, time to research na. At don't forget na isali mo sa research mo yung reliability, fuel efficiency, ganyan.
At napaka-importante, yung depreciation value ng sasakyan at resale value niya. Kasi para kung balang araw ibenta mo, alam mo yung consideration, kumbaga maset ang expectation sa sarili na itong binili mong kotse, mabilis lang 'to mag-depreciate. O kaya ito naman, hindi masyado. Pero lahat kasi yan nagde-depreciate lalo na kung brand new. Although may mga model na kumbaga outliers. Number 4, kailangan isaalang-alang mo yung monthly na nagastos mo. So, napag-usapan natin number 1, set mo yung budget mo sa sasakyan na bibilin mo, pero kailangan set mo rin yung expectation mo na may maintenance yan, monthly, magkano yung gas mo. So, kailangan nakaset na yan, alam mo yung mga parameters sa mga possible na gagastusin. Kasi para ka nang may baby na aalagaan mo monthly, gagastusan mo. So, mga dapat yan na i-consider mo. Bukod sa maintenance sa gasolina, maintenance taon-taon, mga change oil, etc., mga filter change, etc. Bukod doon, kailangan din makonsider mo yung gastos sa mga piyesa. Kung kailangang magpalit ka ng mga piyesa, may mga kotse na sobrang mamahal ng piyesa nila. May mga kotse na sobrang hirap hanapin ng mga piyesa. So, dapat i-consider mo rin yan. Kasi, yan yung mga tinatawag natin na long-term cost. Number 5, suriin ang mga safety features at technology nung sasakyan. Kasi maraming bagong kotse ngayon, pagandahan na yun ng mga features and technology talaga. Yun nga yung maganda sa competition ngayon kasi paganda ng paganda, infotainment, yung fuel efficiency, etc. etc. Pero lahat ba yun kailangan mo? Yun ang tanong. Mahalaga na i-consider mo yung mga top sa priorities. So, for example, airbags, anti-lock braking system or ABS, yung stability control, yung rear parking sensors or camera. So, yung mga bagay na yan, napaka-importante ng mga yan. So, after ng mga top priorities na yan, saka mo i-consider yung ibang mga features niya tulad ng Apple CarPlay, Android Auto, mga infotainments, mga ganyan. Basta pinaka-importante dyan, priority, kaligtasan muna. Number 6, kahit na brand new yan, kailangan nyo pa rin siyang i-test drive kasi kailangan nyong makita paano siya gumalaw, di ba? O paano kumilos yung kotse. Normally naman yan, since brand new yan, wala talagang problem yan sa engine or kahit ano. Kailangan mo siyang i-test drive kasi para ma-feel mo yung manibela, tapos ma-feel mo yung upuan niya, komportable ka ba doon, ayos na ba yun sa'yo? So, ganun. Kung baga, damnamin mo muna, alamin mo muna kung swak para sa'yo yung kotse or yung brand model na bibilin mo. Number 7, alamin mo yung mga warranty at saka after sales service nito. So, bago mo siya bilhin, suriin mo ano yung mga warranty coverage ng kotse. Kadalasan, meron siyang kasamang 3 to 5 years na warranty, pero syempre, depende pa rin yan sa brand. Kailangan tanungin mo ano yung mga repairs na sakop ng warranty nito. Alamin mo kung saang mga service centers pwedeng ipagawa. Tapos, importante rin na malaman mo gaano ka-quick or gaano kabilis mag-respond yung kanilang mga service center sa inquiries. Basta importante na ang magandang kotse kailangan may magandang after-sales service yan. Dapat maganda yung serbisyo kasi maganda ang binayad mo. Number 8, negotiate. Pwede ba yun? Brand new naman siya pero makikipag-negotiate ka ba? Yes, pwede. Ganito yan. Tanungin mo kung may mga promos sila or discounts sa particular season na pumunta ka or nag-inquire ka sa kanila. Tanungin mo rin kung may mga pa-freebies sila tulad ng mats, sa libreng tint, ano pa ba, fuel cards, mga ganyan. Kapag
end of year or may car show promo yang mga yan, normally, may mga konting puwang or may mga konting adjustment sa price or sabihin nating discount na binibigay ang mga yan. Kumbaga, promo siya. Hindi naman masamang magtanong kung wala at okay lang sa inyo yon, why not? Pero paano kung meron tapos hindi nyo lang pala natanong or paano kung may readily available pala sila na pwedeng ibigay para sa inyo specifically. Number 9, i-compare nyo yung mga branches or yung mga dealers. So, for example, based on your research, based sa budget nyo, alam nyo na ang gusto ninyong car. For example lang, ay, Toyota Innova, for example lang. So, tingnan nyo sa isang branch, yung mga promos nila, yung price nila, interest rates, tapos i-compare nyo sa kabilang branch, baka iba yung mga freebies nila, baka mas maganda, tapos punta kayo sa another branch, at least 3, para ma-compare nyo silang lahat. So, based doon, baka may mas magandang deals sa 3 branches na yon, then go for that. Number 10, huwag magmadali. Pag-isipan nyo talagang mabuti. Baka naman kasi pagpunta nyo sa first dealer or branch para mag-inquire, sa sobrang galing nung sales agent, baka makuha niya kayo, Innova yung una nyong gusto, na-upgrade pa sa mas mataas na na tawag dito, model. So, kasi ang gagaling ng mga sales agent na yan talaga. Pero, huwag kayong magmadali, huwag padalos-dalos ng desisyon. Kasi, marami kayong kailangan i-consider. Tandaan nyo yung mga points na binanggit natin. Tapos, kaya importanteng hindi magmadali at pag-isipan ng mabuti. Kasi, kailangan nyo i-consider yung years, yung 5 years na time, especially kung imo-mortgage nyo siya, hindi one-time payment. Kasi within that 5 years, kailangan sure tayo na mabubuno nyo yung sasakyan na yan, mababayaran within that specific time para maiwasan nyo yung mga nangyayari sa iba na halimbawa, after 2 years, may nagbago sa work nila, or may nagbago sa mga financial status nila, tapos nahahatak yung sasakyan. Kaya talagang huwag magmadali, i-check ng mabuti, pag-isipang mabuti, consider lahat ng mga points na binanggit natin, especially yung budgeting sa pagbili ng sasakyan, yung base price ng sasakyan, at yung monthly na gastos, yung mga future gastos, including gas and maintenance. So, yan po. Nakaka-excite pumili ng brand new car pero it's a very, very big responsibility. Siya nawa, walang pagsisisihan kapag ginawang mabuti ang due diligence. Make sure na bago nyo pirmahan ang inyong kontrata, na pag-isipang mabuti at may peace of mind. Ayan, I hope nakatulong po ang video na to para sa inyo. Sana po marami tayong natutunan or may pahayag man lang akong lesson sa inyo. Kung may mga iba pa kayong tips na hindi ko nabanggit, comment down below lang po. Please don't forget to click the like button sa video natin. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe, again, please do consider subscribing and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Kung may kakilala ka na bibili ng brand new car o nagde-decide pa lang kung bibili ng brand new car or second hand, share mo itong video sa kanila. May video rin tayo about yung comparison sa brand new at second hand car. So that's it for today. Maraming salamat po. Thank you for your support. Bye!